Binomba. So yan, si asawa nag-withdraw muna dahil wala kaming panggas. Tara. So dahil nga may mga kasama tayo, yung isiset nating Google Map ay Angeles muna kasi dadaanan namin yung pamangkin namin doon. Angeles, Pampanga. Ito yung building na pinagtatrabaho ni asawa. Diyan siya napasok. So dito tayo dumaan sa BGC dahil nag-withdraw muna kami ng panggas. Ayan o. Shoutout. Oh, may trailer dito. Unloading sila dyan. Makikita ko na yung Dragon Castle. Ayan o, gun store. Ito yung store na madalas pumupunta si Ruben Padilla. So sana kayanin ni Snipe dahil puro paakyat yun dun. So Guadalupe tuloy tayo. Let's go. Sana dumating yung time na hindi na maging traffic dito sa EDSA. Unleaded, full tank. Okay na po. 173 yung gas natin, guys. So kahapon, ang gusto sana namin magbiyahe kami kahapon na araw Friday. So sabi ko kay asawa, huwag tayo magbiyahe ng Friday, especially kung hapon dahil sobrang traffic talaga dito sa EDSA. Grabe talaga dito. Araw-araw kong binabaybay itong EDSA na to dahil nga araw-araw tayo namamasada sa angkas. Naranas ko yung traffic dito sa EDSA dahil yun nga, paano pa ba ang iaasahan natin dito sa EDSA, guys? Hindi, sobrang traffic talaga. Sobrang dami ng sasakyan dito sa Metro Manila. Hindi na kinakaya ng EDSA. SM North na tayo. Daan natin MacArthur Highway, guys. Bukawi, Bulacan. So yan, guys, kakatapos na namin magkape sa asawa. Nandito na tayo ngayon sa Pampanga. Time check natin, alas 7. Sakto, andito na tayo sa Angeles City. So yun, guys, take off na kami dito sa Angeles. Time check natin 10:22. So dito sa Google Map may 4 hours and 33 minutes na biyahe. Yun nga, dahil hinintay pa namin kanina yung out ni Pani, kaya nabutan kami ng 10. So ganun pa rin, guys, MacArthur Highway pa rin yung daan natin. Andito na tayo sa Bamban, Tarlac. So pangalawang beses natin nagpagas, guys. Full tank natin 157. Nandito na tayo ngayon sa Tarlac, no? Pero may 3 bars pa naman yun. So si Pani naghahanap ng McDo, ng iced coffee. So i-recommenda ko na lang sa kanya 2 kilometers away from here mayroong McDonald's. Pwede naman dyan, 7-Eleven. Pwede yan dyan, 7-Eleven. Okay. Iced coffee 7-Eleven Tarlac. Ha? Dito banda to sa may Tarlac, no? Sa may gitna mismo ng Tarlac. Ginagawang kalsada dyan sa may ano ba yan? City Mall ba yan? Kaya nagkukos siya ng kunting traffic lang naman, no? Hindi naman siya yung malala talaga. Luwag-luwag. Welcome to Paniki. Ganda ng kalsada dito, guys. Ito talaga yung kalsada na makikita mo talaga na ginagamit nila yung pondo, no, ng gobyerno dito sa norte. Ganda yung kalsada dito. Kung pogi lang tayo, guys.
open na open yung kalsada guys. Tingnan nyo naman. Ganda, walang traffic. Nandito na tayo sa Pangasinan mga kaibigan. Time check natin alas 12:28 ng tanghali mga kaibigan. Ay hapon pala. So binabaybay po natin itong MacArthur Highway mga kaibigan. Let's go. Malapit-lapit na tayo sa Baguio guys. At mayroon na lang tayong 2 hours and 40 minutes. So inaasahan natin darating tayo sa Baguio mga alas 3 ng hapon. Antabayan niyo po ang pagdating namin sa Baguio para ma-updated kayo sa lahat ng aming matutuklasan doon sa Baguio. Baguio ba? Baguio, hindi Baguio. So yun guys, tapusin nyo sana ang video na to para sa inyong mga karagdagang impormasyon sa aming rides na ito mga kaibigan. Baguio, Manila. Yun, mayroong expressway na naman doon na pwede mong daanan kung sakaling naka 4 wheels ka or 400cc ang motor mo, pwede kang dumaan doon. Pero dahil nga 150cc lamang ay naka-sniper lang tayo, dito lang po tayo sa MacArthur Highway. Ito lang po yung pwede nating daanan mga kaibigan. So possible yung dating natin ng Baguio ay 3:30. So wala na, hindi na tayo masyadong makakapamasyal nito. So di ko alam anong plano mamaya. Siguro punta na lang kami siguro night market. Punta na lang kami night market. Tapos sa Lion's Head. Hindi ko alam. Try natin. Stop over muna kami dito guys. Para makasigurado lang kami, makasigurado lang ako, magpapagas na lang ako dito sa Petron guys. Diyan lang yan sa unahan yung Petron. Kasi medyo malayo-layo yung Cannon Road hanggang sa Lion's Head. Kaya yun, kailangan ko magpagas muna. Ayun guys, magpapagas muna kami dahil mahaba-haba yung Cannon Road. So di ko kabisado yung daan doon. Baka mamaya kapusin tayo ng gas. So mas maganda na to, sigurado tayo. So pangatlong gas natin 110. Kasi Wonder Woman, mga to may Pokemon pa dun Ha? Sino? Oo. Picture sana ako sa'yo dito Pagbalik na lang. Ang dami mga superhero dito pati nagkalat talaga sila. Ito si The Flash. So dito tayo dadaan guys sa Cannon Road. Let's go, 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 go. Riverside Bypass. So ito na siya guys. Let's go. Cannon Road. Mula dito sa tulay siguro 32 kilometers na lang pupuntang Baguio. So dumating kami dito sa Cannon Road guys, alas 2:19 ng hapon. So talagang alas 3 talaga yung dating namin ng Baguio. Oh, ito yung delikado dito yung landslide guys. Ito yung kinakatakutan ng ibang tao dito na mapanood ko sa mga vlogs. Yung landslide, kasi possible na magsara yung mga kalsada na to kung sakaling magkaroon ng landslide. Kasi yung tingnan nyo naman yung kalsada, talagang nasa gilid ng bundok, no?
nagkukos din siya ng traffic. Siyempre abala yon sa biyahe mo kung sakaling may landslide. Pero so far ngayon, maganda naman yung panahon natin, kaya imposible naman siguro magkaroon ng landslide ngayon. Maganda yung panahon, nakisama yung panahon sa atin. Talagang summer talaga dito sa ano ngayon, Baguio. Traffic dito, ba't kaya? So di natin alam kung anong dahilan kung bakit sobrang traffic dito. Medyo mahaba to. Medyo delikado dito mag counterflow dahil yun nga, traffic oh. Additional 18 minutes yung travel time natin. Dito tayo sa kabila. Baka pwede dito. Grabe ito na po. Ito yung mayroong mga ano dito, mga superhero din oh. May avatar, may baboy, may hook. Ito natumba na oh. Sino kaya ito natumba? Kawawa naman. Ito magtatay. So at ito na nga guys, ito na yung salarin kung bakit traffic sa part na to. Mapapansin natin dito mga kaibigan, napaakyat kami dito ng bahagya dahil nga yung totoong kalsada dyan ay natabunan ng mga bato. So itong kalsada na to, ginawa na lang nila to para makadaan yung mga pupunta ng Baguio. At yung sa baba naman, ayun yung pabalik ng Metro Manila. So yung tulay na yan, limitado lang yung dadaan dyan dahil hindi pwede yung mga truck. So pwede dyan yung motor tsaka 4 wheels, yung mga light vehicle lang. So sa tingin ko nga dito mga kaibigan ay landslide yung dahilan kung bakit nagkaganto yung kalsada dito. Bakit nagkakaroon ng traffic dito dahil salitan lang yung paggamit ng kalsada dito. Kasi yung mga truck na yan ay hindi pwedeng dumaan sa tulay. Advice ko lang sa mga dadaan lalo na kung magbibiyahe kayo sa gabi papuntang Baguio ay konting ingat lang sa part na to. Par dito, tingnan natin yung Google Map natin, wala nang pula. Ay doon sa may Bituang Manok, meron pang konti, pero malayo pa siya. So let's go, tuloy-tuloy ulit tayo. Sana ayusin nila yung kalsada na yun guys, no, para at least tuloy-tuloy yung ano, flow ng traffic. At eto na nga guys, oh. Eto na yung sinasabi nila. Hindi pa ata ito yung parang susot ka sa ano, silong ng bato, hindi pa to eh. Sino yun? Kala ko ano eh, totoo eh. Yun oh, may irrigation doon oh, tubig yan ah. G3S Hydro. Grabe, buti na lang talaga, maganda yung panahon. Kailangan relax lang tayo dito. Lahat sila may vest ah. Lahat yung pumupunta, ay yung nakakasalubong natin may vest. Ay hindi naman pala lahat. Parang unti-unti ko na nararamdaman yung lamig guys. So guys, bago kayo umenter pala, bago kayo pumasok ng Cannon Road, kailangan magpagas muna kayo. Kung medyo alanganin yung gasolina nyo, may possible na abutan kayo dito kasi wala talagang gasolina dito sa Cannon Road. Ano to? Grabe naman to. Tapos dito guys oh. Bato. Ha? Grabe naman man. Ang ganda dito guys.
May hanging bridge pa dun, oh. So yun, landslide, oh. Delikado dito, kaya dahan-dahan lang talaga pag mag-drive ka. Baka lumagpas ka ng overshoot ka, talagang doon ka talaga sa baba. Grabe doon, oh, pati sa ilalim. Delikado na siguro magtayo ng bahay dito, guys. Oh, pati sa ilalim nito, oh, mayroong bahay doon. Grabe. Kaya nga eh. Napakaganda naman. Woo! So may madadaanan tayong parang bahay dito na gita. Oh, wow. Medyo makulimlim, guys. Okay, dito na tayo sa pagka-tunnel, no? Ito na pala yung bagong tunnel ngayon, guys. Oh, approaching na tayo dito sa maiksing tunnel dito sa Cannon Road, guys. Oh, di ba? So, yan, siguro mga ilang 500 meters lang siguro yung haba nitong tunnel na to. Baka hindi nga eh. Siguro mga nasa 300 to 500 meters lang haba niyan. So, grabe yung mga bahay nila dito, guys. Na first time makakita ng mga bahay na talagang nasa tuktok na ng bundok. Ang tsatsaga lang din nila maggawa ng bahay dyan sa mga bulubundukin. So, andito na tayo sa Lion's Head. Oh my god. Dito na tayo sa Baguio, guys. Baguio na ba to? This is Baguio City. Oh. Saan parada ng motor? Grabe, no? Ano yan? May bayad daw. Ayan, guys, kung mayroong kayong mga gustong bilhin na souvenir dito, sakaling punta kayo ng Baguio, marami dito. Mga burat. Yun, napapanood ko lang to sa mga pelikula dati. Video lang ano. Oh my God, yung tayo. So yan, guys.
Marug, picture mo ako dyan. So yun, nandito na tayo sa Baguio guys. Nakakyat na po kami. At time check natin 4:08 ng hapon guys. So pupunta muna kami ngayon sa hotel na pinagbukan namin online. Saan daw? So andito na nga guys. Ito nga pala yung inupahan naming hotel dito. Magkano to, Gong? 1.4. Ay, 1. Gano to? 1.8. 1.8. Ang alin? Ilang tao yung kasya dito? Oo, ang dami no? 4. Pwede Hindi lang. Pwede Ilang barkada. ano ba? Barkada dito na pwede. Pwede isang family. Yung water heater yan. Buong family. So ayan. Try nga natin. Halagang 1,800 pesos. Meron kayong ganitong kwarto dito lang yan sa Cannon Road. Along Cannon Road lang. Uy, paano yung Ayan. bago mga palabas ngayon? Ano tapos yung trailer dito pag pelikula na? Ito may table na rin sila dito guys. May lababo na rin sila. May tubig na rin oh. Tapos di ko alam kung anong tawag dito kung. Ito, pinggan. Kompleto na guys. Pwede kayo magluto dito. Kami nga bumili na kami ng kakainin namin mamaya. Actually kamain na kami kanina. Siguro para bukas na to. Ayan, pwede kami magluto dito. Ayan o. Yan, may pwede kang magkape. May rice cooker din sila. Electric fan. Ito mga panghalo sa ano pa. So wala na mga meron po naman o. Yan, sabon na yan. Dinala na namin yan. So nagtatanong kung bakit walang aircon dito. Mag-i-aircon ka pa ba? Damigo. Ito nga pala oh guys oh. Magpapainit pala kami ng tubig dito kasi sobrang lamig talaga. Tingnan mo para may yelo nga. May free wifi din dito guys, ayun oh. Yan yung style ng ano niya. Parang hinold up niya. Kung wala siya ng sarili niyang tawag. Yan yung lababo, ito yung CR. May sabon doon. Guys, sabon yun kung sa'yo. Saing na saing. So, kakain ka na? Kakain lang natin ah. Hindi, ready ko. Ito yung mga ano nila dito oh. Kasahin natin. Asawa, ano masasabi mo dito sa 10 gigahertz na lamig sa Baguio? Okay lang, andyan ka naman. Eh, hey! Hindi, pupupukin kita ng camera. Ayusin mo lang. Ini-interview kita ng maayos. Huwag ka rin nakap mamaya kasi sipain kita. Hindi kayo masyadong masilan. Pwede na to. So yun lang guys. Halagang 1,800 pesos meron na kayong ganitong room. Hindi ko alam kung ilang tao yung allowed dito kasi di ko natanong yung pamangkin namin yung kausap namin. Kausap nila. Pero meron siyang libreng parking. At dito guys, pinuntahan na namin ang aming first destination dito sa Baguio, ang Baguio Botanical Garden. Located dito sa 37 Leonard Wood Road dito sa Baguio. Entrance fee wala dito sa adult at children ay 100 pesos. Sa senior naman at PWD guys ay 80 pesos. So nagbubukas ito ng alas 6 ng umaga at nagsasara ng alas 6 ng hapon. Sa loob nga nito ay pwede ka rin bumili ng mga souvenir mo dito sa garden na ito. Ako yung tao na hindi mahilig sa mga halaman pero napapansin ko lang dito napakaganda at napakasarap pagmasdan yung mga halaman dito. At dito mo rin siguro makikita lahat ng klaseng mga gandang halaman sa pasyalang ito. Dahil na sobrang gandang pagmasdan ng lugar na ito at napaka-relaxing, malaibang bansa ang datingan, para sa akin hindi na ako lugi at napakasulit na ng binayad kong entrance fee na 100 pesos dito. So tara guys, total umabot ka na rin lang sa part na to. Samahan nyo na lang kami, ikutin natin tong Baguio Botanical Garden.
At eto na ngayong isa naming pinuntahan, ang Dragon Treasure Castle. Ang Dragon Treasure Castle ay matatagpuan sa Block 8 Irisville Subdivision Phase 2, Purok 20, Upper Irisan, Baguio City. Ang regular entrance fee nila dito guys ay 165 pesos. Para naman sa mga senior citizens, PWDs, and student ay 132 pesos. Para sa mga anak naman natin na wala pang isang taon, ay libre silang pumasok dito. Ang babayaran mo naman sa parking sa motor ay 30 pesos, para sa mga 4 wheels ay 50 pesos, at sa mga bus naman ay 100 pesos. At take note mga kaibigan, hindi nyo maididiretso yung motorsiklo nyo o sasakyan nyo papuntang Dragon Castle. Dahil ang Dragon Castle ay nasa loob ng subdivision, kaya yung mga motorsiklo nyo at mga sasakyan nyo ay iiwanan nyo dyan sa may registration area. Pero kung inaakala mo na maglalakad ka papuntang Dragon Castle ay nagkakamali ka. Hindi kayo maglalakad mga kaibigan dahil sasakay kayo ng shuttle na provided nila. Huwag kayong mag-alala dahil wala na kayong babayaran sa shuttle na sinakyan nyo. Sa biyahe naman mga kaibigan ay wala kayong dapat ipag-alala dito dahil sobrang lapit lang nito, abot tanaw lang to ng mga mata nyo. Sobrang bilis lang ng biyahe guys, wala pang 5 minuto ay nakarating ka na. Habang iniikot nga namin tong castle na to, ay hindi ko mapigil ng mamangha sa stone and structure design nito. Inisip ko kung paano nila pinagtiyagaan to ilagay isa-isa ng ganto kaganda at ganto kapulido. At dahil nga gusto kong masulit mga kaibigan ang binayad ko dito na 165 ay hindi ko pinalampas yung pagkakataon na to na ikutin lahat mula dun sa baba papunta dito sa taas. At pag nandito ka na nga sa taas mga kaibigan ay abot tanaw mo lahat ng mga tanawin na nakapaligid dito sa Dragon Castle na to. Samahan pa ito ng sobrang lamig na panahon. Talaga namang na-enjoy ko at nadama ko yung pagpunta ko dito sa Baguio. Solid siguro tong bato na inukit ko. Tingnan mo naman. Galing, may ano pa. So guys, dako naman tayo dito sa Igorot Stone Kingdom. Ang entrance fee nga pala nila dito sa adults ay 130 pesos. Para sa mga bata na 4 to 12 years old ay 100 pesos. Senior citizens, PWDs with ID ay 100 pesos. Yung mga bata na 1 to 3 years old ay libreng pumasok dito. Nagbubukas ito ng 6 AM, nagsasara ito ng 6 PM. Ang Igorot Stone Kingdom ay matatagpuan dito sa 362 Longlong Road, Pinsaw Proper, Baguio City. Para naman sa mga kabaihan, masasabi ko kung gusto niyo mamasyal dito sa Igorot Stone Kingdom, huwag kayong magsuot ng sandal na mataas ang takong. Ngayon guys, kung mahilig ka naman magbike at sawa ka na magbike sa kalsada dahil sobrang traffic, pwede mong itry dito sa Igorot Stone Kingdom ang magbike sa himpapawid. Isama mo na yung jowa mo, isama mo yung asawa mo. Ang pagkakalam ko, ang babayaran dito ay nagkakalaga ng 500 pesos. Hindi na ako magtataka mga kaibigan kung bakit gustong puntahan ng mga kababayan natin ng Igorot Stone Kingdom dito sa Baguio. Kakaiba rin talaga yung disenyo nito at gawa rin ito sa mga bato. So kung umabot ka man sa part na to, maraming salamat sa'yo. Pa-like na lang ako at pa-subscribe sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Maraming salamat din sa Panginoon dahil sa paggabay niya sa amin sa rides namin na to. Peace out.